Ikalima iyon ng hapon dito sa lokal ng Tondo, distrito ng Maynila. Sa mga oras na iyon ay nasa opisina pa na pinagtatrabahuhan si kapatid na Elaine. Ngunit halatang hindi siya mapakali. Hindi ko po maiwasang laging tumingin sa orasan sapagkat ako po ay nagmamadali. Pinabuti niyang mangontrata na lamang ng masasakyan kung kaya mabilis siyang nakarating ng lokal ng Tondo. Okay, malapit na kayo? Ang isa sa mga tinatawagan niya ang kanyang pamangkin na si Sian. Malapit na po. Hintay lang po na jeep po. Ang isa pa sa pamangkin niya sa pagkakataong iyon, si kapatid na Jude ay nasa ika-4 at huling sakay na para marating ang lokal ng Tondo. Galing pa po akong Quezon City. Sa UP po kasi ako nag-aaral eh. Nakailang sakay po ako mula sa school hanggang papunta po dito sa lokal. Halos magkasunod na dumating ang dalawa. Sa wakas ay nagkita na rin silang tatlo. Maya-maya pa ay dumating na rin ang isa pa sa kanila, si kapatid na Rendel. Pawang magkakamag-anak. Pawang iisa ang tungkuling tinanggap at sinisikap na maitaguyod ang pagiging mga choir member. Pawang iisa rin ang naka-inspired sa kanila na tumanggap ng gayong sagutin sa loob ng iglesia ang kanilang tiyuhin at lolo, si kapatid na Monching Reyes. Siya po ang kamonching, ang inspirasyon po namin sa pagiging mga awit po. Mula po pagkabata hanggang ngayon po. Ito ang ika-48 taon na sa pagiging tagapagturo sa kalipunan ng mga awit. Hindi ko namamalayan, yung pagiging tagapagturo ko pala sa mga awit, nagkaroon pala ng bunga sa aking mga kamag-anakan, mga apo, mga pamangkin. Hindi ko namamalayan, ang lahat ng pangangasiwang ginagawa ko sa mga awit ay yun ang kanilang naging inspirasyon. Tuwang-tuwa ako. Mabilis na napuno ang malaking sambahan ng lokal ng Tondo ng mga choir member na nagmula sa bawat lokal dito sa distrito ng Maynila. Hindi lamang ang kanilang malaking bilang kundi maging ang kanilang pinagsamang mga tinig ang pumuno sa nasabing sambahan. Tunay na damang-dama ang saganang biyayang espiritual na kaloob ng Panginoon Diyos. Pinakatampok ang pagtuturo ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia para patuloy at lalo pang bigyang inspirasyon ang mga choir member. Pinangasiwaan ang pagtuturo ni kapatid na Romer Galang, ministro ng Ebanghelyo. Isinagawa rin sa pagkakataong iyon ang oath-taking ng maraming kapatid na malugod na tinanggap ang tungkuling choir member. Isa sa kanila si kapatid na Rendel na nanumpa bilang assistant choir leader. Nasa di kalayuan lang ang kaniyang tiyuhin, si kapatid na Monching, nakababakasan ng labis na tuwa sapagkat ang isa sa mga mahal niya sa buhay ay tumanggap ng ibayo pang biyayang espiritual na mula sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pamamahala ng iglesia. Yung kanya pong commitment ang aming sinusundan at ginagawang inspirasyon hanggang ngayon. Pagtatalagahan po namin yung bagong tungkulin sa pamamagitan po ng pagtulong ng ating Ama. Ang isa po sa nakita ko po, kaya ang mga kabataan po natin ngayon ay naaakit tumanggap ng tungkulin sa iba't ibang departamento, maging sa pagiging mga aawit po, dahil ang mga nauna po nating mga aawit ay nandun po yung kanilang dedikasyon. Sila po ay laging nasa pagtupad, anuman po ang sitwasyon, anuman po ang mangyari, ayaw po nilang magpabaya sa banal po nilang tungkulin. Yun ang nag-udyok sa mga kabataan po natin na tumanggap po ng tungkulin bilang mang-aawit. Katunayan nga po sa gabing ito ay marami po tayong mga kabataan na nadagdag po
na mang-aawit sa aming distrito. Malapit na rin kami makapanumpa bilang isang organista. Habang pinagmamasdan nga po silang manumpa, lalong nagbigay po siya ng inspirasyon sa akin. Kasi ayun din po yung hinahangad ko po. Kanina po sa ginawang tanging pagtitipon, napakahalaga po ng tinalakay na leksyon. At sobrang timely po, lalo na po sa panahon ngayon, lalo na sa dumarami ng mga influencers po, lalo na sa larangan ng social media po. Yung paalala po sa amin kanina sa leksyon na huwag masyado magtitiwala, huwag agad maniniwala sa mga nakikita po namin mga balita, mga impormasyon sa social media po. Lalo na po na kanilang mga sinasabi ay labag sa mga aral po ng ating Panginoong Diyos. Napakahalaga po ng tanging pagtitipon na ito. Napakasarap po sa pakiramdam. Pakabiyaya po ng mga pag-awit pa lamang po. Talagang nararamdaman po namin yung pagyakap ng ating Panginoong Diyos. Nagbunga po lalo ng kalakasan, ng inspirasyon, ang ginawa pong tanging pagtitipong ito. Sa mga darating pang panahon, patuloy po nilang gagampanan ang banal po nilang tungkuling sinumpal sa Diyos. Mula po rito sa lungsod ng Maynila, ako po si kapatid na Reggie Beltran para sa Iglesia ni Cristo News Network.